desisyon na alam naman po nating ayaw po na ating Panginoon. At sana po hindi maging ganoon sa loob ng local church. Huwag po sana tayong magkaroon ng leader na ang kanyang ginagawa ay yung kanyang sariling interes. Hindi niya masyadong binibigyan ng focus ang kalooban ng ating Panginoon. At para ma-check po tayo sa ganung klase ng katotohanan, sa buong buwan po ng July, pag-uusapan po natin yung leadership. Okay? Yung ating pong text ay may kita po natin sa Acts chapter 20, mula 17 hanggang 35. Okay, babasahin ko po. Pwede po akong sundan sa inyong kanya-kanyang salin. From Miletus, he sent word to Ephesus and called to himself the elders of the church. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know from the first day that I set foot in Asia, how I was with you the whole time, serving the Lord with all humility and with tears and trials which came upon me through the plots of the Jews, how I did not shrink from declaring to you anything that was beneficial and teaching you publicly and from house to house, solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ." So nakalagay po talaga dyan ang kaligtasan, repentance and faith. Okay? 22. "And now behold, bound by the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me, except that the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that chains and afflictions await me. But I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of God's grace. And now, behold, I know that all of you, among whom I went about preaching the kingdom, will no longer see my face. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all people. For I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Be on guard for yourselves and for all the flock among you which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood." Paano na ang Diyos ay nagkaroon ng dugo? Di sabi niya, di ba? Paano nangyari yon? Yung Diyos nagkatawang tao. Sino po yon? Si Jesus. So si Jesus Christ po ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Verse 29. "I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things, to draw away the disciples after them. Therefore, be on the alert, remembering that night and day, for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. And now I entrust you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. I have coveted no one's silver or gold or clothes. You yourselves know that these hands served my own needs and the men who were with me. In everything I showed you that by working hard in this way, you must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive." So ano po yung ating pag-uusapan ngayon? Ito po yung legacy ng leadership sa iloob ng local church. Yung binasa po natin ay yung speech ni Apostol Pablo sa mga pastor sa Ephesus na kinausap niya at binigyan niya ng challenge na kailangan nyong maging maayos na leader sa inyong kanya-kanyang local church. Kasi aalis na ako. Pupunta ako ng Jerusalem, hindi ko alam kung ano mangyayari doon, pero sabi ng Holy Spirit, makukulong ako doon, pero okay lang yon kasi nga, ang buhay ko naman sa Panginoon, bahala siya kung ano ang gusto niyang gawin dito. So pag alis ko, kailangan nyong ayusin yung local church nyo. Sabi niya po doon, nagstay ako sa inyo ng 3 taon. Dito pala galing yung kontrata ng mission, 3 taon. Okay?
So nagsayaw sa inyo yung 3 taon, ginawa ko ang lahat, wala akong pinabayaan, I did everything in my power, in my ability. Ngayon naalis na ako, now it's your turn. Now it's your time to lead. At dahil nga alam niyang matagal siya mawawala, nag-iwan siya ng mga habilin sa kanila. At yung habilin na yon hindi lamang applicable sa mga pastor ng Ephesus, yung habilin na yon applicable sa mga pastor ng bawat local church. At ang una niyang sinabi, yung character ng godly leader. Mula verse 17 hanggang verse 21. At ang ganda nung kanyang panimula, sinabi niya agad sa mga kinakausap niya, you know how I lived the whole time I was with you. One word, that is transparency. Paul's life was an open book. Wala siyang hidden agenda, wala siyang tinatago, meron siyang integrity. Yung integrity, galing yan sa word na integer. Sa math, yung integer, yun yung whole number. So, ganun si Apostle Pablo. He is a whole person. What you see is what you get. Wala siyang tinatago. Wala siyang double life. Kung ano si Apostle Pablo na nakikita nyo sa umaga, yun din siya sa gabi. Kung ano siya sa weekdays, yun din siya sa weekends. At kailangan natin ng ganung klase ng mga leader. Transparent ang buhay. Hindi mo Google ka na lang, may kabit na artista. Sabi ni Apostle Pablo, mahalaga ang humility. Sabi nga po, humility. Mahalaga sa isang leader na kahit na siya ay nasa posisyon, meron pa rin po siyang mababang kalooban. Nakalagay po yun sa verse 19. Sabi niya doon, I serve the Lord with all humility. He served God with all humility. Ibig sabihin, ang mga leaders, hindi nila habol yung position. Hindi nila habol yung power. Gusto ko maging pastor. Gusto ko maging ganitong age group coordinator. Gusto ko maging department head kasi gusto ko yung position, gusto ko yung power. Gusto ko kasama ko sa mga meeting. Gusto ko pagdating ko, mayroong special na upuan para sa akin. That's not how Christian leadership works. It works by being humble first. Na nandun ka dahil kinikilala mong ang Diyos ang nalagay sa iyo sa lugar na yon. Hindi ka magyayabang. At ang ating ultimate example, mga kapatid, ay ang ating Panginoon na nakalagay po doon sa Philippians chapter 2, 5 hanggang 8, na ang challenge ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, pati na rin po sa ating panahon, ang challenge po niya sa lahat ng mananampalataya, lahat po tayo ay maging humble. Sabi po dito, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who has, as He already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Sabi po doon, si Jesus, Diyos siya, pero nung sinabi ng Diyos Ama sa Kanya, kailangan mo magkatawang tao, pumunta ka sa mundo, mamuhay ka, tapos pagdating ng tamang panahon, mamatay ka para sa kanila. Hindi sinabi ni Jesus Christ sa Diyos Ama, wait lang, I'm the Son of God. Hindi pinanghawakan ni Christ yung kanyang position na Son of God. Binitawan niya yon at nag-serve siya sa kanyang mga hinirang. Minsan hirap tayong utusan sa church kasi nakahawak tayo sa ating mga position, sa ating degree, sa ating accomplishment. Ba't ako gagawa niyan? Ito natapos ko. Ba't yung utusan ng ganyan? Ito ako sa company namin. We are holding too much to that particular position. That's not humility. Humility is letting go of your position and serving the Lord where He called you. Hindi payabangan po dito. Gusto natin maging maayos na leader, kailangan po natin maging humble. Pangalawa, we must persevere through trials. Mahirap maging Kristiyano. Mas mahirap maging pastor. Pero kung tinawag ka ng Panginoon, you will move forward no matter what is placed in front of you. Si Apostol Pablo, he faced opposition. He faced tears, he faced trials, he faced loneliness, he faced depression, yung kanyang pain, physical, spiritual, emotional, mental. But he persevered. Because that is what it takes to be called as God's leader.
Hindi yung nahirapan ka lang sa umpisa, umayaw ka na. Akala mo, bed of roses ang Christianity. Sabi nga ng isang tao kay Jesus Christ, Lord, I want to follow you. Ang sabi ng ating Panginoon, the birds have nests, foxes have holes, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Kaya ka lang naman gustong sumama sa akin kasi sikat ako eh. But let me be truthful. Walang masyadong kakaligayahan dito. If you want to follow me, you will have to suffer with me. Ganoon din po yung mga leaders. True leaders stay faithful even when ministry becomes difficult. They remain to serve despite of the hardship. Si Apostol Pablo, ang dami yung pinagdaan ng kahirapan, mga kapatid. Ilang beses po siyang nasiraan ng barko sa dagat, ilang beses po siyang hinagupit sa likuran, meron pong palaging threat sa buhay niya. At yung threat na yon galing sa kanyang dating mga kababayan. Pero despite all of that, si Apostol Pablo nagpatuloy po siya. And we need those kind of leaders. Alam nila mahirap pero they will still serve the Lord. Meron pang isang pangataon na si Apostol Pablo, siya pinag-preach ng gospel sa isang syudad. Yung mga tao na galit sa kanya, kinaladkad po siya sa labas ng kanilang syudad at siya pinagbabato. At siya ay biglang bumagsak sa lupa. Akala nila patay na si Apostol Pablo. Pinalibutan si Apostol Pablo ng mga kaibigan niya at balak na nila siyang ilibing, pero nagulat sila si Apostol Pablo ay tumayo. Buhay pa pala siya. Nagpagpag siya ng kanyang katawan at bumalik siya sa city kung saan siya binato. That kind of commitment from Paul is very amazing. Kailangan natin ng ganung klase ng mga leaders. Pag sila ay nabagsak at napagod, babangon sila ulit. And for that to happen, you must pray for your leaders. You must remember your leaders for that to happen. Because it's really hard to lead a church. The pressure comes from all fronts. The expectations come from all fronts. Pero dahil tinawag kami rito, we will remain. We will persevere kahit mahirap. In fact, we will still be faithful to the message that has been given to us. Yung sabi ni Apostle Pablo sa verse 20 hanggang 21 ng Acts chapter 20, sabi doon, how I did not shrink from declaring to you anything that was beneficial. I teach you publicly and from house to house. Meron siyang training na marami siyang kasama, meron din siyang Bible study pag weekdays. That's how committed he is to the gospel, to Bible teaching. Kaya niya magturo ng maramihan, kaya niya magturo ng personal because that is what it takes to serve God and His church. At hindi siya takot sabihin kung ano yung dapat niyang sabihin. A leader of God must not be afraid to preach the truth. Even when it is hard, even when there is no one listening to you. You still have to preach the gospel. Tingnan po natin Jeremiah chapter 20 verse 9. Jeremiah 20 verse 9. Jeremiah is a very good preacher of God. He is one of my favorite prophets, si Jeremiah. Sabi po dito, sabi ni Jeremiah, ito yung kanyang confession. But if I say I will not remember him, nor speak anyone in his name. So parang, si Jeremiah, kakapreach siya ng gospel, parang napagod na siya. Hindi pala, kakapreach siya ng word of God. Parang napagod na rin siya. Alam po ba ninyo, na si Jeremiah, wala siyang convert nung panahon niya. When he's opened his mouth, no one is listening, nagalit pa sila sa kanya. So sabi niya, may mga pagkataon, ayaw ko na magsalita. Sabi niya, I say, I will not remember him nor speak anymore in his name. Then ano nangyari? Then in my heart, it becomes like a burning fire, shut up in my bones. And I am tired of holding it in, I cannot endure it. Kahit sabihin niya mentally na ayaw niya na,
pero tinawag siya ng Panginoon, sasabihin niya pa rin yun. That's a true preacher of God. Magpipreach siya na magpipreach kasi yun talaga ang calling niya. He will never get tired of telling people God's truth. Kahit na walang nakikinig sa kanya. Kahit na siya ay tinutulugan lang pag siya ay nagsasalita. Kasi parang apoy na sinusunog sa kalooban, kailangan niyang pakawalan yun. Like a fire burning in my bones, sabi ni Jeremiah. Wala siyang convert ng lifetime niya, pero yung kanyang book, eternally nasa Bible. God will reward your faithfulness in ways you can never imagine. Just be faithful. Siguro hindi mo siya makita sa lifetime mo ngayon, but in the years to come, who knows? God will appreciate your effort. So yun po yung character ng isang godly leader. Okay? Tumutuloy siya sa kanyang calling kahit na mahirap at patuloy siya nagtuturo sa salita ng Diyos kahit na hindi ganun kadali minsan. Okay? At binanggit din po dito na yung mensahe ni Apostol Pablo is balance. It is balance between repentance and faith. Faith could be positive, repentance could be negative. Balance dapat ang preaching. Hindi puro positive lang, hindi lang puro negative. Dapat balance. Sabi nga nila, yung Bible para daw siyang martilyo, yung martilyo pwede mong gamitin pang wasak yan, pero pwede mo rin siyang gamitin pang buo. The Bible can destroy us, our expectations, our sinful mindset, lustful desires, but the Bible can also build us up. Okay? Doon naman po tayo sa calling ng godly leader. Doon tayo sa calling. So, yung pong una character, then ang sumunod po ay calling. Okay? Saan tinawag ang isang pastor, ang isang church leader? So sabi ni Apostle Pablo sa verse 22, sabi doon, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. Yun po yung kanyang mission. Pagkatapos po niyang i-meet yung mga tao na to sa Ephesians chapter 20, diretso po siya sa Jerusalem. At ang sabi po niya, hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin, pero sabi ng Holy Spirit, walang magandang mangyari sa akin doon. Makukulong pa nga ako doon eh. Pero kahit na alam ni Apostol Pablo na siya ay makukulong, nakaka-amaze kasi si Apostol Pablo naging obedient pa rin siya sa direksyon ng ating Panginoon. Godly leaders are obedient to God's direction. Paul followed the Spirit's leading, not knowing what would happen except hardship. Obedience to God often requires courage. Ang pagsunod sa Diyos, minsan, kailangan mong maging matapang. Kailangan mong lagyan ng tapang. Na kahit na anong tukso ang gawin sa'yo ng mga tao sa paligid mo na gumawa ng masama, dahil mas mahal mo ang Diyos, maninindigan ka. Hindi ka magpapapressure. Gagawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, sa isang ministry, kahit na may mga tao na nagsasabing huwag kang tumuloy, but you really feel that God is calling you, you have to obey. And that requires courage. Because it's not easy. It's never easy to follow Jesus Christ sa isang imperfect world na puno-puno ng kasalanan. At kung ganun tayo tinawag na ating Panginoon, yung mga godly leaders, kailangan po natin yung i-example sa inyo. At sana po nagagawa namin yon sa COCM. Na kaya namin patunayan sa inyo na pag tinawag tayo ng Panginoon, kailangan nating bitawan lahat para lang magawa yung kalooban ng Diyos. Kaakibat po noon yung willingness to suffer for the Lord Jesus Christ. Verse 24. Ang ganda po nito, verse 24. Ang ganda na sabi ni Apostol Pablo. But I do not consider my life of any account as dear to myself. Yung buhay ko na to, kay Jesus Christ na to, bahala na siya kung anong mangyari. Ibinigay ko sa kanya yung buhay ko. I'm sold out to Jesus Christ's calling. Whatever happens, bring it on. At ang sabi niya, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify solemnly of the gospel of God's grace. Si Apostol Pablo, he is willing to die
for the Lord Jesus Christ. You cannot stop a person who is willing to die for anything. Amen? Ang isang tao handang mamatay sa kahit na ano, hindi mo siya maipigilan. Doon lumaganap ang Christianity. Sa mga Kristiyanong handang mamatay para kay Jesus Christ. Paul counted this life as nothing compared to finishing the task. Nakita ni Pablo yung calling niya, it is bigger than my life. My life is insignificant compared to Jesus Christ's calling. I will suffer for Him. Personal comfort is not the goal. The goal is to finish the mission. Ano bang calling mo, kapatid? Have you figured it out already? Saan ka ba tinatawag ng Panginoon, kapatid? Saan gawain kanya pinapapunta? Meron ba siyang ini-impress sa'yo na pilit mong tinatakbuhan pero doon ka pa rin bumabalik? Why not let go of your fears, let go of your second guesses, and take a leap of faith and follow the Lord all the way? Be willing to die for Jesus Christ. Sa ibang talata, sabi ni Apostol Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Yun yung shorter version ng 24, verse 24. For me to live is Christ, and to die is gain. I will live for Jesus Christ. If I die, I will see Jesus Christ. Walang talo sa akin. Kung ganun yung mga mananampalataya, ang dami na nating naabot ng mga hindi mananampalataya. Lumawak na yung karera ng Diyos. And also, part po ng calling namin, mga godly leaders, ay maging faithful sa gospel na pinagkatiwala po sa amin. Sabi po dito, mula verse 25 hanggang verse 27, Behold, I know that all of you among whom I went about preaching the kingdom will no longer see my face. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all people, for I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Pag meron siyang opportunity si Apostol Pablo, he will preach the gospel, he will preach the word of God. Leaders are stewards of the word of God. Minsan po, napapaisip ako, ano bang itsura ni Apostol Pablo? Minsan naisip ko, ano bang itsura niya? Kung sakaling si Apostol Pablo ba ay makita ko, isipin ko ba na siya talaga si Apostol Pablo? So ang ginawa ko po, nag-check po ako ng ilang mga talata sa Bible para lang malaman ko ano bang itsura talaga ni Apostol Pablo. So gagawin po natin yun ngayon. Okay? Mabilis lang po ito. Sagit lang po. Kunin ko lang yung aking reference. Kasi tayo nabubuhay sa isang lipunan na masyado tayong nakatingin sa physical na tao, sa kanyang branding. Okay? So tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 10. Sige po. Let's have a quick Bible character study. Try natin i-figure out ano bang hitsura ni Apostol Pablo. Okay? 2 Corinthians 10:10. Ito po yung sabi ng mga critic. Kasi po yung mga taga-Korinto, pag alis si Apostol Pablo, may mga dumating na false teachers and they are criticizing Apostle Paul. At yung kanilang atake Apostle Paul physical. Ito sabi nila, okay? 2 Corinthians chapter 10 verse 10. For they say his letters are weighty and strong, but his personal presence is unimpressive and his speech contemptible. Pag daw nakita mo si Apostol Pablo, hindi siya physically attractive. At pag daw po siya ay nagsalita, parang ang hirap intindihin nung sinasabi niya. Ganun daw po siya. Okay? Hindi lang yan, mga kapatid. Tingnan po natin sa Galatians chapter 4, 13 to 15. Tingnan po natin to. Kasi meron siyang binanggit dito about his physical appearance. Okay?
but you know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. And you did not despise that which was a trial to you in my bodily condition, nor express contempt, but you received me as an angel of God, as Christ Jesus himself. Ito po, verse 15 po. Where then is that sense of blessing you had? For I testify to you that if possible, you would have torn out your eyes and given them to me. So meron po siyang, para meron siyang defect sa kanyang mata. So hindi na siya physically attractive. Pag siya ay nagsalita, parang hirap ang maunawaan, meron pa siyang defect sa kanyang mata. Galatians chapter 6 verse 17. From now on, let no one cause trouble for me, for I bear on my body the marks of Jesus. Ano po yun? Yung kanyang peklat. Kasi nga ilang beses po siyang hinagupit. And gaya ng sabi ko kanina, sa kanyang missionary journey, siya po'y pinagbabato. Nabato na ba kayo? Di ba? Ako nabato ako minsan Naglaro kami ng mga kaibigan ko, gera-gerahan. Yung isa kong kalaro, nag-trip, naghagis ng bato, yun daw yung granada. Tumama sa ulo ko. Tapos dumagos yung dugo sa ano ko. Wala yung mga magulang ko noon. Parang nag-date yata sila. Mag-isa lang ako. Buti yung mga kapitbahay. So, ang point ko lang, alam ko po paano tamaan ng bato. So, tatamaan ka ng bato na talagang aim sa mukha mo, aim sa yung katawan. Ang sakit nun. So, si Apostle Pablo, hindi siya physically attractive. Pag siya nagsalita, hindi ganun kaayos, meron siyang sakit sa mata, meron siyang peklat. Sa standard ng mundo, hindi ito dapat mag-serve sa Diyos. Pero despite of that, he is very bold sa kanyang ministry. Kasi alam niyang tinawag siya ng Panginoon. That's a lesson for all of us. We must be faithful in the stewardship of the gospel, regardless of your status, of your physical appearance. Kung binigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, you have to share the gospel. Pangatlo po, yung charge sa leaders. Kanina, character. Ngayon, yung pangalawa po ay, ano yung pangalawa? Calling. Ngayon naman po yung charge. Ano yung charge sa mga Christian leaders? Napaka-simple. Keep watch over yourselves and all the flock. Ganun lang. Ibig sabihin po nun, pastors should shepherd the church. The church belongs to God. Tandaan po natin yan Ang gawain na to sa Panginoon. Walang ownership ang kahit na sino sa atin dito. Sa Panginoon po ito. The church belongs to God and leaders are to care for it as faithful shepherds. Okay? Sabi ni Apostol Pablo dun sa ating binasa kanina, be on your guard for yourselves and for all the flock. Alam po ba ninyo that if you want to be a leader, you have to conquer yourself first? Na kung gusto mong maging leader, kailangan mo munang i-lead yung sarili mo. Kasi doon ka kukuha ng authority sa buhay mo, lalo na sa isang Christian church setting. Meron kang skill, pero kung wala kang character, hindi ka gusto ng Panginoon. You need to have both. You have to lead yourself. You have to conquer yourself. Kaya sabi ni Apostle Pablo sa verse 28, be on guard for yourselves. Unahin niyong bantayan yung sarili ninyo. Siguraduhin niyong walang pwedeng ibato sa inyo, idikit sa inyo na issue na immoral at illegal. Hanggat maaari, wala ka sanang kaso. Ganun mo binabantayan yung sarili mo na walang pwedeng ilagay sa iyo ng anumang issue na alam mong ikalisira ng gawain ng Panginoon. You have to shepherd yourself first. You have to guard yourself before you guard others. You want to shepherd the church, you have to shepherd yourself first. Gusto mo silang maging committed sa Bible, ikaw mo nagagawa nun. And you do it 10 times na kaya nilang gawin. Because how can you lead them sa isang lugar na hindi mo pa naupuntahan? Di ba? Kaya ka nga leader, kasi may napuntahan kang maganda, doon mo may dadalhin.
Hindi ka clueless sa journey. So you want to shepherd the church, you have to shepherd yourself. Watch your own life and watch the flock. More than that, guard the church against false teaching. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 28, sa verse 29, pag alis ko, may mga savage wolves na darating. May mga taong papasok sa simbahan na to at sisirain niya yung simbahan ng Panginoon. At ang una niyang gagawin, ililis niya yung church sa maling katuruan. So ang mga pastor, responsible sila sa education ng church. At pagkatapos ng education ng church, ang next step ay yung transformation naman ng church. Pero para magawa namin yon, kailangan munang kami yung educated at kami yung transform. Mga kapatid, there is danger around us. There is error, there is distortion of the Word of God. At kailangan namin kayong sabihan ng mga bagay na yon para kung sakaling wala kami sa inyong tabi, alam ninyo kung ano yung mga maling turo. Kaya palagi kong binibigyan ng diin, si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Kasi paglabas natin dito, may mga magsasabing, si Jesus ay espesyal na tao. Si Jesus ay anghel na naging tao. Si Jesus ay kapatid ni Lucifer. Maraming version ng Jesus Christ sa labas. Kaya palagi kong binabanggit nyo sa preaching ko, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ang kaligtasan ay repentance and faith. Walang good works. Para sa atin, yung water baptism, di po siya nakakapagdagdag sa kaligtasan mo. Pero requirement yan ng Panginoon sa mga totoong alagad yan na magpabautismo ka sa tubig. Nainiwala tayo na yung Bible ang salita ng Diyos, wala nang ibang book na naisulat na pwede mong ipantay sa Bible. Itong mga bagay na to, inuulit namin, nakakasawa, pero ginagawa namin yan kasi nga sa labas maraming maling katuruan. And we have to guard you. Gusto naming sabihin yung sinabi ni Apostol Pablo dito. Saan ba yun? Yung may sinabi siya rito eh. Wait lang ha. Ano, wala. Hindi ko makita. Wait lang po. Ayun, verse 26. Ito gusto kong, sana masabi ko to no, sa aking buong ministry. Verse 26, therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all people. Paano niya po nasabi yun? Verse 27, for I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Na kaya ko sabihin, balang araw, wala akong pananagutan kasi lahat ng pwedeng ituro sa Bible na ituro ko sa inyo. Because that is my way of guarding you against false teachings. But at the same time, leaders must also be alert and compassionate. Kailangan ang mga leader ng church ay marunong ding mahabag sa kanilang mga pinapangunahan. Verse 31, therefore be on the alert, remembering that night and day, for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. Yung pong word na admonish, pwede pong ang tumbas po niyan ay rebuke. Kinorek ko kayo, pero yung correct na yon may kasamang luha kasi alam ninyong concern ako sa inyo nung ginawa ko yon. At minsan po talaga, kailangan po natin ng correction. Pero sabi nga po, correction. Sometimes we need correction from our leaders. At kung nung ginawa ni Apostol Pablo yon with tears, kasi nga talagang ginagawa niya yun out of concern. Hindi yung ginawa ni Apostol Pablo kasi mayroon siyang moral ascendancy sa kanyang mga pinapangunahan. Ginawa niya yon kasi ayaw niya silang mapariwara, ayaw niya silang mawala sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin ng mga leaders na willing mag-correct, pero pag nag-correct sila with a compassionate heart.
Nagko-correct sila out of mercy. Pagkatapos po nito, yung last na po natin na point ay the culture to be nurtured. Lapit na po ako matapos. So, sabi ni Apostle Pablo sa verse 32, matapos siyang sabihin yung kanyang mga pagpapagal sa kanila, ang tawag po natin dyan ay leadership by example. So, bago niya sila bigyan ng mandate, ng utos, sinabi niya muna, tandaan ninyo, ganito ginawa ko para sa inyo. So mula doon siya umugot ng authority, magsabi ng instruction sa kanila. Okay? So ano po yung gusto ni Apostol Pablo? Yan, kailangan po tayong manatili sa biyaya ng Diyos at sa salita ng Diyos. Amen ba? Kailangan natin manatili sa grace at sa word ng ating Panginoon. Okay? Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo. Aalis na ako, hindi ko alam kung magkikita pa tayo, pero habang wala ako, manatili kayo sa biyaya ng Diyos at mag-stick kayo sa salita ng Diyos. Gawin nyo lang yun. Delete yung chance nyong maligaw. A leader's work must rest on God, not self. Because I can preach for many hours, pero at the end of the day, God will work through your life. Hanggang dito lang kasi ko eh. You will still make the decisions. You will still make the choices. All I can do is preach the word of God, then I trust God will work in your life. Mula Monday hanggang Saturday. Tapos kita tayo ulit ng Sunday. Remind na naman ako. O Monday to Saturday. Lord, please gumawa ka sa buhay nila. Kita na naman tayo. Ganun lang tayo, di ba? And thank you for coming back on the same spot for so many years. It means talaga meron kayong longing sa salita ng Diyos. Praise the Lord for that. Maliban noon, sabi ni Apostol Pablo sa mga leader niya, maliban na mag-stay kayo sa biyaya ng Diyos, na kayo ay manatili sa salita ng Diyos, kailangan niyong mamuhay na merong integrity and hard work. Again, integrity means you are a whole person. Wala kang tinatago. Pag may sinabi kang gagawin mo yon sa abot ng makakaya mo. You are a man of your word. Sabi ni Apostol Pablo dito, nung nandun ako sa inyo, hindi ako pabigat. Wala akong kinuha sa inyong pagkain, wala akong kinuha sa inyong pera, wala akong sa inyong kinuhang anumang uri ng salapi. Hindi ako naging pabigat sa inyo. Hindi ko inabuso yung kabaitan niyo sa akin. I work hard. Para lang ma-establish ko yung inyong, yung local church nating lahat. So ang mga leaders, they should model integrity and they should avoid greed. Kailangan natin ng mga ganyan, mga leader na hindi mukhang pera. Niniwala ba kayo doon? Kailangan natin ng mga leader na hindi mukhang pera. Hindi uhaw sa kapangyarihan. We need those kind of leaders sa loob ng church. Kung meron mga ganong leaders sa labas ng church, wala tayong magagawa. They don't know God. Pero sana yung mga leaders sa loob ng church, we are exemplifying a life of integrity and we are avoiding greed. At yung pinakahuling culture na gusto na ni Apostol Pablo, so una, yung culture ng pagtitiwala sa biyaya ng Diyos, yung culture ng hard work, at yung pangatlo po, yung culture ng generosity. Sabi po niya sa verse 35, it is more blessed to give than to receive. Interesting, si Apostol Pablo sa kanyang speech, na nung pinagkatiwala niya yung local church sa mga pastor na kanyang inappoint, bahagi ng kanyang instruction, maging generous ang bawat isa. Kaya sabi sa iyong katabi, maging generous daw tayo sa Lord. Huh? Maging generous po tayo sa gawain ng Panginoon. A leader lives a legacy by serving and giving, not by taking only. A leader is a model of service by helping the weak and vulnerable. Yung leader ng ating local church,
We are doing our best to be generous sa gawain ng Panginoon. At sana po maging ganun din po tayo sa gawain ng Panginoon. Maging generous po tayo. Amen? O yung motor? Mamaya pa pala yung motor, sorry. Alam ko, announcement na eh. Mamaya pa pala yung motor. Mamaya ayan ha. Siningit ko lang po. Sorry po. So yun, maging generous po tayo sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kailanman hindi magpapatalo ang Diyos kapag tayo ay generous sa Kanya. Ha? Yun po yung principle ng Bible. You can never outgive God. Sabi nga ng Panginoon, kung ano yung ginamit mong pangtakal, yun din yung kukunin niya at ibibigay niya sa'yo. At hindi ko po sinasabi ito kasi mukha kaming pera. Kailangan po talaga ng Panginoon ng resources, ng gawain ng Panginoon ng resources. Tingnan niyo po yung ating facility. Ang hirap i-maintain yung kung wala tayong resources. This is not about us getting money. It's about us supporting the ministry of the Lord. And we are very transparent po sa COCM. Wala yung mga asawa po namin, hindi part ng finance department. Yung mga nandun, mga tao na maalam sa salapi. Pag pinagkatiwalaan niyo po kami ng inyong tithes and offering, pinag-iingatan po namin yan. At we are continuing to improve sa ganong klase ng aspekto because we want you to trust us with those kind of resources. Wala kaming ginagastos na walang kinalaman sa ministry. At sana po kapag ganun yung ginagawa ng isang local church, mas lalo pa tayong ganahang sumuporta sa ganong klase ng church. Because sabi ng Panginoon ito po, nung tinignan ko po ito, wala sa gospel ito. Pero sabi ni Pablo, He Himself said, the Lord Jesus, He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala ng Panginoon yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Hindi ko po inimbento yan. That is the word of our Lord Jesus Christ. Kung ayaw nyo yan, you have to take it up with the Lord, not with me. Verbatim, sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. So ang conclusion po dito mga kapatid, the church need leaders who live with integrity, serve with humility, guard with courage, and give generously. At sana pag ginagagawa po yan ng inyong mga leaders, ganun din po sana tayo. Sikapin din po natin mamuhay na may integrity, mag-serve na may humility, maging mapagbantay na may courage, at mabigay po tayo sa Panginoon with generosity. Let's pray. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na to na binigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na mamuhay po kami ayon po sa iyong kalooban at tawa Panginoon yung aming pong mga leaders sa church ay kakitaan po namin ng mabuting halimbawa. Sa pangalan po ni Jesus, amen. So meron po tayong maiksing reflection for 5 minutes lang po. Find someone na pwede niyong kausapin. Answer just one question, okay, about the sermon. So pagkatapos po nito, yung ating pong response song at yung ating pong offering. So hanap po kayo ng pwede niyong kausapin. Sagot lang po kayo ng isa. Share lang po kayo, sharing time about the sermon. Salamat po.